So what's up mga idol? Sa panibagong araw, panibagong video, panibagong kaalaman naman na gusto kong i-share sa inyo. Right, so dahil nga nasa motorcycle company ako mga idol nagtatrabaho, so lahat po ng related o mga gusto nyo itanong regarding sa motorcycle, so mag-comment lang po kayo sa video at para magawan po natin, okay? Support this video mga idol. Gusto ko lang i-share mga idol yung about sa rehistro o kapag kumuha ba tayo ng motor gaano katagal bago i-release yung ORCR. So ito mga idol depende ha kung installment or cash nyo kinuha si motor. Kapag cash mga idol, ang proseso po niyan o bago po talaga na ibibigay, kadalasan o karamihan regarding na rin sa pag-research ko is almost 1 month to 2 months mga idol na bibigay. Kasi nga may proseso, depende kung saan pa yan yung process yung papel. So 2 months mga idol matagal na po yan. So kung hindi pa dumadating yun sa inyo na cash nyo kinuha, so follow up niyo po doon sa kasa kung saan niyo po kinuha yung kinuha niyo pong motor. Okay? So, sa mga installment naman mga idol. So ganito sa mga installment naman. Sa mga installment naman na kinuha mga idol, brand new yan. Sample natin brand new kasi nga pag brand new, bago pa lang pinaproseso yung papel, no? Maliban na lang sa repo. So sa brand new muna tayo mga idol. Kapag brand new niyo po kinuha mga idol, at tamang proseso po niyan is 1 week lang talaga ang proseso sa LTO. Take note, sa LTO yun ha, hindi tutukoy ko. So, after nyo pong marilisan ng motor, pa-process po yan ng company doon sa LTO. So, ang proseso po doon, 1 week po ang standard talaga na proseso. Unless na lang kung may delay o marami po masyadong transaction, so pwede rin po yun mag-host ng delay. Okay. So, after 1 week mga idol, hindi natin alam kung mataturnover ka agad sa kasa yung mga narehistro na motor. So, bago pa lang, ibibigay ni LTO doon sa company ko, saan company yung nagparehistro ng motor. Okay, ngayon pagdating naman sa customer. So, installment ito mga idol, hindi natukoy ko. Almost 1 month to 2 months po madalas dumadating. So, bakit? Bakit naman ganun katagal? 1 week lang proseso. 1 month, 2 months bago dumadating. So, ganito mga idol. Pagbalik po ng LTO after ng registration sa kasa. So, depende rin po yan kasi yung branch o yung head office po namin, like kung sa amin sa amin na lang, sa sample ko, is malayo po dito. So, isi-shipping pa po yan, pa-process pa po yan. Ang madalas po dyan, kaya po nagkukos ng delay. So, wag naman sana umabash, no? So, ito is sa ano ko lang sa idea ko lang, according po sa research ko at sa experience ko. So, ipapadala pa po yan. Madalas po kasi kaya po nagkukos din ng delay, umaabot po ng 2 months, 1 month ilihap, dahil iniipon po minsan muna para sabay-sabay na po may padala. Bakit kailangan sabay-sabay? So, mga idol, nabanggit ko nga, may shipping pa yan. So, malulugi naman sila kung kada release, shipping. So, mas better nga naman talaga na ipunin muna bago ipadala. So, wag lang talaga magtagal ng 2 months to 3 months. So, kasi nga alam niyo naman na mahigpit dito sa Pilipinas na illegal yung hindi pagpaparenew ng motor o kaya kapag walang papel yung motor mo. Okay? So yan. So after po nila mapadala dito, bago pa po namin yan, bini-breakdown kung sino po yung mga pangalan na dumating. Sino-sino po ba yung mga customers na yon. After po nun, tinatawagan po namin yan isa-isa. Tinitext. Kung hindi po matawagan, tinitext po namin yan. So, ganun po ang proseso mga idol. So, kayo tumatagal po minsan siya ng 1 buwan, 2 buwan, dahil po doon sa ganung proseso. Pero, kung usapang LTO naman mga idol, 1 week lang po talaga ang LTO registration. Standard po yan. Kahit itanong nyo po sa LTO. So, yun lang mga idol. Sana may napulot kayong kaalaman po to this video. So, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa video na to para magawan po natin ng video or kasagutan yung mga concerns po ninyo. Okay? So, sa mga hindi pa nakapalo, please follow my bagong Facebook page ko po ito. Please support para ganado po ako magawa ng mga video. Okay? Let's go!